When the raging storms of this life draw near, your faith seems far away. He will lead you on from the times of fear to His love and faithfulness. Through the years of life, all the memories, the times of joy and pain, you can see beyond the darkened veil. Praise the Lord, hallelujah. Sumatin po ang kapayapaan ng Diyos ngayong gabi, mga kababayan at mga kapatid. Uli po tayong nagbabalik sa kalooban po ng Panginoon. Ito po ang ating radio broadcast, ang Daan ng Kabanalan, inihatid po sa inyo ng MAC-LJC Philippines. All the members of Apostolic Church of the Lord Jesus Christ in the Philippines, mula po dito sa Dalandanan, Valenzuela City, nakahuka po tayo sa ating radio programs. Amen. Hallelujah. Sa DWBL 1242 kHz AM band. Amen. Pagpalain nawa tayo ng Diyos habang tayo po sumusubaybay sa kaniyang palatuntunan, ang Daan ng Kabanalan. Ito po ang inyong lingkod sa palatuntunan ito, Bishop Bernie C. Mendoza. Pumabati po sa inyong lahat dito sa Metro Manila, sa kabuuan ng Luzon, maging sa Visayas at Mindanao, maging sa karatig na mga bansa. Amen. Na kung saan ang mga kababayan po natin, hallelujah, na sila at inawang maabot sa pamagitan ng pangangaral ng Ebanghelyo. Praise God. According to Ephesians chapter 1 verse 13, in whom ye also trusted, after that ye heard the word of truth, the gospel of your salvation, in whom also, after that ye believed, ye were sealed with that Holy Spirit of promise. Sa Pilipino po, mga kababayan at mga kapatid, ganito ang ating mapapakinggan. Hallelujah! Nasa Kanya'y kayo rin naman, pagkarinig ng araw ng katotohanan ng Ebanghelyo na inyong kaligtasan, na sa Kanya rin naman mula nang kayo'y magsisampalataya, ay kayo'y tinatakan ng Espiritu Santo na ipinangako. Palain nawa ng Diyos ang Kanyang salita, tayo po'y dudulog sa ating Ama, sa pamagitan po ng pananalangin na may pagpapasalamat. Dakilang Diyos sa manaming banal, sa iyong makapangyarihang pangalan, sa pangalan ng Panginoong Jesucristo, muli kaming dumutulog sa iyo na may kababahang loob. Wala kaming ibang layunin, Panginoon, kundi papurihan, pasalamatan at parangalan ng iyong pangalan sa pamagitan po ng pangangaral ng iyong Ebanghelyo. Sa gabing ito, nakikita mo po ang kalagayan ng aming bansa, kalagayan ng iyong mga lingkod, O Lord God. Nais po naming, hallelujah, maramdaman, minsan pang gabay at patnubay mo. Linisin mo at dalisain ang aming mga puso upang makasumpong kami ng iyong mga biyaya na lagi mong inilalaan sa iyong mga anak na nagpapakumbaba. Marami pong salamat sa gabay at patnubay, sa tagumpay, hallelujah, sa amin pong mga paggawa sa iyong pangalan. Paspasan mo ang kabuuan ng aming radio broadcast ngayong gabi. Agpalain mo po ang aming pong himpilang na ginagamit sa pangangaral ng iyong Ebanghelyo sa ilalim po ng DWBL 1242 kHz. Pagpalain mo rin po lahat ng buong staff, hallelujah, ng DWBL, ang kanilang mga technician, ang kanila pong manager, ang lahat, Panginoon, ng kabuuan ng DWBL. Marami pong salamat, Lord, ngayong gabi. Gawin mo kami pagpapala sa lahat ng sumusubaybay sa aming pong palatuntunan. Sa iyo lamang ang kapuriang, kalwalatiang arangalan namang banal. Ito po ang aming dalangin na may pagpapasalamat. In Jesus' mighty name we pray. Amen and amen. So mga kababayan at mga kapatid, muli tayong nagbabalik sa kalooban ng ating mahal na Panginoon sa pamagitan po ng ating broadcast ngayong gabi, ang Daan ng Kabanalan. Praise God, hallelujah. 20 years ago mga kapatid, nagsimula tayong mangaral
Amen. Sa himpapawid sa pamagitan po ng ating radio broadcast. Parang kailan lamang, napakabilis ng panahon. Hallelujah. Pagkalooban tayo ng Diyos, mga kapatid, hallelujah, we are still, hallelujah, willing and preaching the gospel of the Lord. For it is the power of God unto salvation to everyone that believeth. Hallelujah. First and foremost, the Jewish people, the Greek, and even the Gentiles, kailangan nilang mapakinggan ang ebanghelyo ng ating Panginoon. So ngayong gabi, mga kapatid, tatalakayin po natin na may pamagat, hallelujah, the gospel of the Lord Jesus Christ. Ebanghelyo ng Panginoong Jesucristo, mga kababayan at mga kapatid. Sa ebanghelyo ng Panginoon, dito po nakasalig ang ating kaligtasan. Praise God. Kaya kanina po sa ating initial na versikulo na ating binasa, nais nating ulitin Efeso 1:13. Ganito, mga kapatid, ang muli nating mapapakinggan. Hallelujah, ang wika po, mga kapatid, na sa kanya kayo rin naman pagkarinig ng aral ng katotohanan. Ano po yun? Ng ebanghelyo ng inyong kaligtasan. Ng ebanghelyo ng iyong kaligtasan. Na sa kanya rin namang mula nang kayo'y magsisampalataya, ay kayo'y tinatakha ng Espiritu Santo na ipinangako. Amen. Hallelujah. Ang kaligtasan po ng kaluluwa natin. Hallelujah. Nakasalalay po sa ebanghelyo. Kaninong ebanghelyo? Ebanghelyo ng ating Panginoong Jesucristo, mga kababayan at mga kapatid. Kaya tayo po ay walang tigil sa pangangaral upang maabot natin ng ating mga kababayan. Praise God, sa nakalipas na maraming mga taon mula nang tayo tinawag ng Diyos para mangaral. Nangangaral tayo para magligtas, hindi para magpasikat, hindi para yumaman, hindi para maging kung sino na tayo. Nangangaral tayo, mga kapatid, para tayo makapagligtas ng kaluluwa. Hallelujah. Para makapagliligtas tayo ng kaluluwa, kailangan meron tayong adigay na ipangaral ang katotohanan. Hallelujah. Pawang katotohanan at buong katotohanan, mga kapatid. Let us just preach the truth, the whole truth. Hallelujah. And nothing but the truth. Amen. Because the truth shall set us free from our, hallelujah, sins, according to John 8:32. That's why, hallelujah, we are here on radio. Hallelujah, the preaching the gospel, reaching people. It's every one of us. Hallelujah, bring them at the feet of our Lord Jesus Christ. So according to Apostle Paul said, amen, in Romans chapter 1 verse 15 said, hallelujah, kaya nga sa ganang akin ang wika niya ay handa akong ipangaral din ng ebanghelyo sa inyong sa Roma. Praise God. Nangaral po ng gospel sa Roma, mga kapatid. At ang apostol po nila ay walang iba kundi apostol, hallelujah, Pablo, mga kapatid. Hindi po si Pedro. Kailanman si Pedro di siya nakarating. Hallelujah, sa Roma, sapagkat ang itinalagang apostol ng mga Hintil walang iba kundi ang ating dakilang apostol na si Apostol Pablo. Samantala si Apostol Pedro at ang iba pang mga apostol ng Panginoon, tinalaga sila sa mga Hudyo, mga kababayan at mga kapatid. Kaya ang wika ni Pablo, amen, handa niyang ipangaral ang ebanghelyo sa lahat ng nangasa Rome. Bakit? Sapagkat hindi ko ikinahihiyang wika ang ebanghelyo, sapagkat siyang kapangyarihan ng Diyos. And this is the power of God unto salvation to everyone that believeth. Hallelujah, to the Jew first and also to the Greek. Amen. Ang ebanghelyo po, mga kapatid, ang siyang dapat mapakinggan. May pangaral sa buong mundo, lahat ng mga lahi ng tao, Jew man siya, Grego man siya, o mga Hintil. Tayo mga Pilipino ay kabilang sa mga Hintil, mga kapatid. Ngunit ating napapakinggan ngayon ang ebanghelyo ng ating Panginoon. Kung paano si Pablo, mga kapatid, siya nahihiya na ipangaral ang ebanghelyo ng Panginoon, meron siyang handang pag-iisip. Amen. Sa mga taga-Roma, ganun din naman tayo. Saan man po tayo dalhin ng Panginoon, saan man po tayo, hallelujah, ihatid ng Panginoon para ipangaral ang ebanghelyo
And we are willing to preach the gospel of the Lord. Why? Because this is the power of God, hallelujah, unto salvation. That's why Paul said, for I am not ashamed of the gospel of Christ, for it is the power of God unto salvation to everyone that believeth, to the Jew first, and also to the Greek. Verse 17, for therein, in the gospel, is the righteousness of God revealed from faith to faith. As it is written, the just shall live by faith. Hallelujah. Glory to God. Sapagkat dito ang katuwiran ng Diyos ay nahayag. Saan po nahayag ang katuwiran ng Diyos? Sa kanyang ebanghelyo, mga kapatid. So, gusto mong malaman ang katuwiran ng Diyos, pakinggan mo ebanghelyo ng ating Panginoong Jesucristo na ipinangangaral sa kasalukuyan. From the very beginning, mga kapatid, ng New Testament. Hallelujah. For in fact, according to the Bible, during the time of Abraham, the gospel of the Lord, hallelujah, ay naipangaral po sa kanya ayon sa talala ng Biblia, at mamaya ay atin pong matutunghayan yon. But for the meantime, mga kapatid, amen, si Pablo po ang siyang nagdala ng aral ng ebanghelyo sa mga hintil, kasama na po ang mga Pilipino bilang mga hintil. At dito nahayag ang katwiran ng Diyos. At dito, mga kapatid, makikita ang kapangyarihan ng Diyos sa ikaliligtas ng bawat sumasampalataya. Praise God, hallelujah. At ang katwiran ng Diyos ay nahayag mula sa pananampalataya, from faith to faith. Hallelujah. As it is written, the just shall live by faith. Amen. Napakaganda, mga kapatid, na mabuhay sa pananampalataya. Di tayo nabubuhay dahil sa ating kasikatan, dahil sa ating katanyagan, o dahil sa kayamanan, o sa ating mga tinatangkilik. Hallelujah. Kundi nabubuhay tayo dapat ay sa pananampalataya. Praise God, sapagkat ang isang taong nabubuhay sa pananampalataya, ang ibig sabihin noon ay, hallelujah, lagi siyang kinalulugdan ng Diyos. Praise God, kailanman ay hindi siya kamumuhian ng Diyos, kailanman, hallelujah, ay hindi po, praise God, sa kanya ang galit ng Diyos kung ang isang tao ay mananampalataya o sumasampalataya sa Panginoon. Kaya na nasasabi sa Hebrews 11:6, hallelujah, ang wika, at kung walang pananampalataya, ay hindi maaaring maging kalugod-lugod sa kanya, sapagkat ang lumalapit sa Diyos ay dapat sumampalatayang may Diyos. At siya ang tagapagbigay ganti sa mga sa kanya'y nagsisihanap. Praise God. Kaya kung meron kang pananampalataya, kalulugdan ka ng Diyos. Ang Diyos ay malulugod sa iyo sapagkat ang, hallelujah, pag may pananampalataya ka, hallelujah, kusa ang lalapit sa ating Diyos. Hallelujah. At siya ay magbibigay ganti. Hallelujah, sa kanya na nagsisihanap, mga kapatid. So kahit ano pang yaman mo, kahit ano pang katanyagan mo, kahit ano mga bagay na tinatangkilik mo, hallelujah, ay hindi ka kalulugdan ng Diyos kung wala kang pananampalataya. Sapagat ang lumalapit sa Diyos, kailangan niyang manampalataya. He ought to believe unto the Lord our God. Hallelujah. Amen. Because faith is pleasing to God, mga kapatid. Ayon sa mga bagay na nasusulat. Ano ba ang pananampalataya? Ang sabi ng Biblia, ngayon ang pananampalataya, siyang kapanatagan ng mga bagay na hinihintay. Praise God. If you believe in the Lord, hallelujah, that is the substance of things hoped for. Yung inaasahan mo, hallelujah. Amen. The evidence of things not seen. Yan po, mga kapatid, ng pananampalataya, kapanatagan sa mga bagay na hinihintay. Sinong hinihintay natin? Hinihintay natin ang ating Panginoong Jesucristo sa muli niyang pagparito. Ano pang hinihintay natin? Na tayo po'y kanyang kuhanin upang tayo magharing kasama niya sa loob ng 1,000 taon. Ano pang ating hinihintay, mga kapatid? Hallelujah, ang dumating sa atin ang buhay na walang hanggan sa araw na yaon, mga kapatid.
Praise God. Ano pang inihintay natin, mga pagpapala ng Diyos na nakalaan sa ating buhay? Yan ang pananampalatayang wika ng Biblia, siyang kapanatagan ng mga bagay na hinihintay. Hallelujah. Ang katunayan ng mga bagay na hindi nakikita. Kahit hindi pa natin nakikita, ngunit sumasampalataya tayo, ipara na rin nating nakita. Sapagkat, hallelujah, sabi ng Biblia, ang katunayan ng mga bagay na hindi nakikita. Di pa natin nakita, mga kapatid, ang bagong langit at bagong lupa. Di pa natin nakikita ang ating Panginoong Jesucristo. Di pa natin nararanasan ang buhay na walang hanggan. Yet we believe unto the Lord our God that someday somehow we will be with Him. We will see Him face to face on that day, mga kapatid. Hallelujah, ating mararanasan ang buhay na walang hanggan. Yan po ang ibig sabihin ng pananampalataya, mga kapatid, na nakapaloob sa ebanghelyo ng ating Panginoon. That's why we challenge our beloved listeners, even the hallelujah preacher in these last days, na kailangan po, mga kapatid, maging abala tayo sa pangangaral ng ebanghelyo ng ating mahal na Panginoong Jesucristo sa mga huling araw na ito ayon sa banal na kasulatan. Bakit? Sapagkat, hallelujah, nasa mga huling araw na po tayo. Pag sinabing mga huling araw, hallelujah, hindi na po magluluwat, hindi na magtatagal, matatapos na ang grasya o ang biyaya, ang kapanahunan ng grace period. Magwawakas na sa dulo nito, mga kapatid, ay mangyayari ang pag-aagaw ng mga banal ng ating Panginoon. Kaya samantalahin natin na ipangaral ang ebanghelyo ng ating Panginoon, lahat ng ating magagawa. Gumastos man tayo, mga kapatid, sa pangaral ng ebanghelyo, so be it, hallelujah. Kahit na tayong mangutang para may pangaral ang ebanghelyo ng Panginoon, gawin natin para marami tayong maabot na mga kaluluwa. Hallelujah. Tulad po, mga kapatid, na kamakailan nandoon po kami sa Mindoro, dinalang ebanghelyo ng ating Panginoon. Hallelujah. Praise God sa kamag-anak po ng ating Pastor Ronnie Nunez. Hallelujah. Na inaabot natin doon sa hallelujah, Mindoro. 2 gabi tayo doon. Hallelujah, praise God. Sa kabila ng mahirap mag-travel, na stranded po tayo ng 24 hours, subalit masaya. Amen, hallelujah, na dinala natin ang ebanghelyo ng Panginoon doon sa, hallelujah, Mindoro, mga kapatid ko. Praise God, hallelujah, sapagkat ang sabi po ni Pablo, amen, ayon sa kanyang epistle, pakinggan natin ang kanyang winika. Ang wika niya ay ganito, praise God, hallelujah. At ginawa ko ang lahat ng mga bagay dahil sa ebanghelyo. Kaninong ebanghelyo? Ebanghelyo ng ating Panginoong Jesucristo, ginawa niya ang lahat ng mga bagay. Praise God, upang ako'y makasamang makabahagi nito. Bilang preacher of the gospel, kailangan natin gawin ang ating magagawa, mga kapatid, sa mga huling araw na ito. Kailangan natin kumilos, kailangan natin humakbang, kailangan natin i-stretch ang ating kamay. Abutin natin ang ating mga kababayan na doon nagtatapisaw sa kasalanan. Amen, sa kamunduhan ng mundo, mga kapatid, kailangan nilang tagapangaral, taga-akay. Amen, hallelujah, upang sila ay mga ligtas sa parusang darating. Amen, sa sanlibutan ito. Ang wika nga ni Pablo, and this I do for the gospel's sake, that I might be partaker thereof with you. Amen. Yan ang ating ginagawa. Maliit man na kaparaanan, kailangan nating ibahagi, kailangan nating i-share, mga kapatid. Praise God. Upang mabot natin ang ating mga kababayan dito po sa Luzon, Visayas at Mindanao. Amen. Hallelujah. Kung papalarin tayo, kahit saan tayo dalhin ng Panginoon sa ating pangangaral, we are willing to preach the gospel. We are, hallelujah, happy to do it. Amen, hallelujah, for the gospel's sake. Sapagkat, hallelujah, mahalaga po ang kaligtasan ng bawat tao. Praise God, sa ating pong mga kababayan. That's why, kailangan natin gawin ang ating magagawa. Praise God, hallelujah. Bigyan natin ng pansin, bigyan natin ng panahon. Hallelujah. Praise God, ang pangangaral ng ebanghelyo, i-share natin ang pag-ibig ng Diyos sa ating mga kababayan. Huwag tayong mahihiyang magpatotoo. Huwag tayong mahihiyang na ibahagi ang mga salita ng Panginoon kung anong ginawa ng Diyos sa buhay natin.
Kailangan nating magpatotoo upang sila'y mahikayat. Madala po natin sa paglilingkod, mga kababayan at mga kapatid. Praise God, hallelujah. Lahat ng bagay ay dapat nating gawin alang-alang sa kaligtasan ng ating mga kababayan, mga kapatid. Praise God, mahalaga po ang pangangaral ng Ebanghelyo sapagkat dito nakasalalay ang kaligtasan ng bawat sumasampalatayang mga Pilipino. Praise God, hallelujah. Kaya halina po kayo mga kapatid, samahan natin si Pablo sa kanyang pangangaral ng wika niya, hallelujah, ay ginawa niyang lahat ng mga bagay para magkaroon siya ng bahagi nito, mga kababayan at mga kapatid. Praise God, hallelujah. Maliit at malaking kaparaanan, hallelujah, mahalaga, may pangaral natin ang Ebanghelyo ng ating Panginoong Hesu Kristo. Ayon sa banal na kasulatan, mga kapatid, itong Ebanghelyong ito ngayon, praise God, ay siyang pinangangaral ng bawat, hallelujah, tunay na mga ngaral ng Panginoon. Praise God, hallelujah. Sila po'y sumusunod doon sa Great Commission. Ano po ang Great Commission, mga kapatid? Ang wika ng Biblia, go ye therefore and teach all nations, baptizing them in the name of the Father and of the Son and of the Holy Ghost. So ito po yung tinatawag nilang Great Commission, but I do believe all the commandments of the Lord are so great because the Lord our God, or the Lord Jesus Christ, is a God, is a great God and Savior Jesus Christ, according to Titus chapter 2:13, mga kapatid. Siya po ang dakilang Diyos at tagapagligtas po natin ang ating Panginoong Jesucristo. Lahat ng kanyang utos, hallelujah, ay dakila sapagkat siya po ay dakila. Amen. Kaya nga ang wika ng Biblia, hallelujah, go ye therefore and teach all nations, baptizing them in the name of the Father, hallelujah, and of the Son and of the Holy Ghost. Para maging alagad tayo ng Panginoon, alamin natin kung ano yung pangalan ng Ama, alamin natin kung ano ang pangalan ng Anak, alamin natin kung ano ang pangalan ng Espiritu Santo. Ang tunay na nakakaalam sa kung sino ang, kung ano ang pangalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo ay walang iba kundi ang mga apostol na kanyang inutusan. At nang sila'y kanyang inutusan, sila'y nagsusunod. Sila'y tumalima sa Great Commission ng Panginoon. Hallelujah. Nalaman ni Pedro, mga kapatid, ang pangalan ng Ama ay walang iba kundi si Jesus Christ. Ang pangalan ng Anak ay walang iba kundi si Jesus Christ, our Lord. Ang pangalan ng Espiritu Santo, hallelujah, yan din po ang ating Panginoong Jesucristo, no more, no less. Kaya nang siya mangaral, mga kapatid, para maging alagad ng Panginoon, hallelujah, dito sa Gawa 2:37, ganito ang ating magbabasa, at nang marinig nga nila ito, ay nangasaktan ang kanilang mga puso. At sinabi kay Pedro at sa ibang mga apostol, mga kapatid, anong gagawin namin? In other words, nagtatanong sila kung anong gagawin nila para maligtas. Ikaw ngayon, nakikinig ka sa akin, hallelujah, maaring tanong mo ito na paano ka maliligtas in the future. Saan ka ililigtas ng Panginoon? Sa lahat ng bagay. May kahirapan ka, may karamdaman ka, may problema ka, handa ka niyang tulungan. Kung may sakit ka, handa ka niyang pagalingin. Kung may problema ka, handa ka niyang, hallelujah, lutasin yung problema mo sa lahat ng bagay. Higit sa lahat, kaya kang iligtas ng Panginoon sa dagat-dagat ng apoy na may asopre, na siyang ikalawang kamatayan. Praise God, sapagkat sa Diyos ay walang mahirap at sa Kanya ay walang imposible, mga kababayan. Ang sabi ni Pedro, hallelujah, sa mga nakasaktan at nagtanong sa Kanya at sa mga kapatiran, mga kapatid, anong gagawin namin? Ito po ang sinagot ni Pedro, mga kapatid, sa 38, at sinabi sa kanila ni Pedro, magsisi kayo. Hallelujah. At magbautismo ang bawat isa sa inyo sa pangalan ni Hesu Kristo. Amen. Ito po yung katuparan ng Great Commission sa Matthew 28:19. Hallelujah. Pangalan ng Ama, Anak at Espiritu Santo, walang iba kundi ang ating Panginoong Hesu Kristo. Hallelujah. Kaya ang wika ni Pedro, magsisi kayo at magbautismo ang bawat isa sa inyo sa pangalan ni Hesu Kristo. Bakit? Sa ikapagpapatawad ng inyong mga kasalanan at tatanggapin ninyo ang kaloob ng Espiritu Santo. Hallelujah. Ilan po na bautismo nung araw ng Pentecostes, mga kapatid?
hallelujah, sa 41 ang wika, yaong ang nagsitanggap ng kanyang salita, ay nangabautismuhan at nangaparagdag sa kanila ng araw na yon ang may 3,000 kaluluwa. So, hallelujah, 120 souls, amen, in the upper room, plus 3,000 souls. So, ang nabaptize, mga kapatid, ng araw ng Pentecostes, 3,000 kaluluwa. Plus yung mga apostol ng Panginoon, kasama ng si Maria, amen, hallelujah, na kanyang naging inasalaman. Praise God, nabaptize silang lahat. Amen, 3,120. That is the first members, hallelujah, of the Church of the Lord Jesus Christ. Hallelujah. On that day, mga kapatid, ito yung simula ng Iglesia ng Panginoon. Yung araw ng Pentecostes, hallelujah, sa Gawa 2:1 hanggang 4. Yung itinayong Iglesia ng Panginoon, nagsimula yun na itayo niya, hallelujah, pagkatapos na siya'y mamatay, na ilibing pagkalipas ng 3 araw, 3 gabi. Hallelujah, muli siyang nabuhay, nakisama sa mga apostol na 40 days and 40 nights. After that, mga kapatid, bumalik siya doon sa langit na kanyang pinanggalingan. Hallelujah, ang mga apostol nandoon sa upper room, naghintay sila ng 10 araw. Pagdating ng ika-10 araw, mga kapatid, all in all, mula nang mabuhay na maguli ang Panginoon, ay pumatak na 50 days, 50th days. So, pinadala ng Panginoon ng, hallelujah, Espiritu Santo sa kanila, at sila'y nangapuspuso ng bautismo ng Espiritu Santo, ang mga apostol sa kanilang pangunguna, at silang lahat ay nagsalita ng iba't ibang wika, sapagkat yun po ang ebidensya. Hallelujah, na ang taong napupuspos ng Espiritu Santo ay nagsasalita siya ng iba't ibang wika. Nangyari yan sa mga Hudyo, sa mga Grego, maging sa mga Hintil. Hallelujah, sa panahon ni Cornelio, mga kapatid, amen, ang mga Hintil, sila po ay nagsalita ng iba't ibang wika. Hanggang ngayon, hallelujah, nangyayari sa tunay na Iglesia ng Panginoon, kapag kayo nabautismuhan sa pangalan ni Jesucristo, mapapatawad ang iyong kasalanan, tatawagin kang anak ng Diyos, hallelujah, tatawagin kang Kristiyano, member ka ng Iglesia ng Panginoong Jesucristo. Hallelujah, babautismuhan ka ng Panginoong Jesucristo ng Espiritu Santo at magsasalita ka ng iba't ibang wika. Praise God, hallelujah. Yan po ay ating naranasan. Naranasan ng mga apostol. Praise God, nung unang, hallelujah, taon ng Iglesia ng Panginoon, the early Christians, they experienced this baptism, mga kapatid. So much so, hanggang ngayon, hallelujah. Praise God, sapagkat sakop tayo ng early Christians. Amen, hallelujah. Yung church nung unang panahon, siya rin church sa kasalukuyan, siya rin ang church, mga kapatid, hallelujah, sa mga huling araw na ito, ang Iglesia ng Panginoon, ito yung kanyang babalikan. Ito yung kanyang kukunin sa kanyang pagparito. Kaya nga po, mga kapatid, para maging miyembro tayo ng Iglesia ng Panginoong Jesucristo, hallelujah, kailangan tayong mabautismuhan sa kanyang pangalan upang mapatawad ang ating mga kasalanan. At hallelujah, tanggapin natin ang kaloob ng Espiritu Santo. This is the only way to escape from the wrath of God. That's why we challenge you, our beloved listeners. This is the high time, the right time, mga kapatid, to return unto the Lord and follow and obey, hallelujah, His commandments. So much so, hallelujah, para maging handa po tayo sa kaniyang pagparito, mga kababayan at mga kapatid. Praise God. Hallelujah. Sa ngayon, ang Ebanghelyo ng Panginoon ay pinangangaral na. Hallelujah. Halos sa buong mundo na itong nararating na, mga kapatid. Hallelujah. Nasa conclusion na tayo. Nasa climax na tayo ng pangangaral ng Ebanghelyo. Sapagkat nagsimulang mangaral ang mga apostol sa kanilang panahon. Hallelujah. From Jerusalem, Judea, Samaria, and unto the uttermost part of the earth, including the Philippines. Hallelujah. Sa ngayong kaliwat kanan, harap at likod, mga kapatid, na ipangangaral ng Ebanghelyo. Ginagamit po ang iba't ibang mga lugar, iba't ibang mga, hallelujah, mga kagamitan para may pangaral ang Ebanghelyo ng Panginoon. Praise God, hallelujah. Hindi lang ang radio, hindi lang ang television, maging sa YouTube, maging sa FB Live, mga kapatid, maging sa krusada, o ano pa mang mga gawain na ipangangaral ang Ebanghelyo ng Panginoon. Sapagkat malapit ng kanyang pagparito, malapit ng kanyang pagbabalik, kailangan samantalin natin hanggat may panahon, mga kapatid, huwag tayong titigil ng pangangaral ng Ebanghelyo.
Praise God, hallelujah. Alam po ba ninyo mga kapatid, may katapusan ng pangangaral ng Ebanghelyo. Ayon po sa Mateo 24:14, ang wika niya rito, at ipangangaral ang Ebanghelyong ito ng kaharian sa buong sanlibutan sa pagpapatotoo sa lahat ng mga bansa, at kung magkagayoy, darating ang wakas. Amen. Darating ang kapanahunan ng kawakasan. Hallelujah. Nawala ng mga ngaral ng Ebanghelyo sapagkat tapos na, wakas na po mga kapatid. So samantalay natin hanggat mayroong pangangaral ng ganito, magbalik loob na tayo sa Panginoon. Talikdan na natin ang ating mga masamang mga gawa, masamang kaisipan. Hallelujah. Magpakabuti na tayo, magpakatunay tayong Kristyano. Mahalin natin ang ating Panginoong Jesucristo, pagmamahal sa Kanya, pagmamahal sa ating kapwa, pagmamahal sa lahat ng ating mga, hallelujah, kapwa-tao, mga kapatid. Kung may umaaway man sa atin, dapat din natin silang mahalin at ibigin, sapagkat yun ang tunay na diwa ng Kristyanismo o ang pagiging Kristyano, mga kapatid. Even our very, hallelujah, enemies, hallelujah, the Lord said you ought to love them. Amen. Hindi lang ating kapwa, mga kapatid, maging ang ating pong mga kaaway kung merong umaaway sa atin. That's why naniniwala po tayo ngayon, unti-unti na lumalaganap buong mundo ang pangangaral ng Ebanghelyo ng ating Panginoon, sapagkat magwawakas po ito, ang sabi ng Biblia, at kung may pangaral ng Ebanghelyong ito ng kaharian sa buong sanlibutan, sa pagpapatotoo sa lahat ng mga bansa, mula Jerusalem, Judea, Samaria, hanggang sa kahulihang hangganan ng lupa, kasama na ang mga bansa sa iba't ibang panig ng mundo. Kung magkagayon, sabi ng Biblia, darating ang wakas. Praise God, hallelujah. Whether we like it or not, whether we accept it or not, mga kapatid, the end shall come. Glory to God, sapagkat walang permanente. Sa mundong ito, may simula at may wakas. May kapanganakan at may kamatayan, mga kapatid. Praise God, hallelujah. Mayroong panahon, mga kapatid, sa silong ng langit na nilatag ng ating Panginoong Jesucristo. Praise God. Subalit, hallelujah, darating at darating ang wakas niyaon. At ang pangangaral ng Ebanghelyo, sino nagsimula nito? Ating Panginoong Jesucristo, mga kapatid, nung siya nagkatawang tao, pagkatapos siya ay mabautismo ni John the Baptist sa ilog ng Jordan, ng kanyang edad ay 30 years old, mga kapatid. That is the beginning of his ministry. Nangaral po ang ating Panginoon ng tungkol sa kaharian ng Diyos. Hallelujah. At tumagal lamang kanyang pangangaral ng 3 taon at kalahati. Praise God, at siya po ay namatay o pinatay po siya, mga kapatid, upang tayo kanyang matubos sa ating mga kasalanan. Hallelujah, at siya po ay namatay, inilibing, pagkalipas ng 3 araw, 3 gabi, muli siyang nabuhay upang hindi na mamatay magpakailanman. Nung mabuhay na maguli siya, sinamahan niya ang kanyang mga apostol, hallelujah, ng 40 araw. Pagkatapos po noon ay umakyat na siya sa langit, iniwan ang mga apostol doon sa Apero, mangwika ng Panginoon, hintayin ninyo ang pangako ng Ama. Hallelujah, ang kapuspusan ng Espiritu Santo na ipadadala ko sa inyo. Praise God, hallelujah. At yung po ay, hallelujah, nangyari po nung araw ng Pentecostes, silang lahat na 120 na bautismuan sa, hallelujah, Espiritu Santo, at nagsalita sila ng iba't ibang wika. Yun ang simula ng iglesyang itinayo ng ating Panginoon. Ano ang taon niya? 29.5 years. Hallelujah. That was the beginning of the church of the Lord Jesus Christ, which was built when He came here on earth. Hallelujah. That is His, hallelujah, amen, desire, mga kapatid, why He was manifested in the flesh, sapagkat tayo kanyang tubusin, kanyang iligtas sa ating mga kasalanan. At siya po'y nagtagumpay, sapagkat hindi siya nanatiling patay. Pagkalipas ng 3 araw, 3 gabi, muli siyang nabuhay upang hindi na mamatay magpakailan-kailanman. At hanggang ngayon ang Panginoong Jesucristo ay nabubuhay. In fact, kung saan ang 2-3 nakakatipon sa kanyang pangalan, ang kanyang presensya, ang kanyang espiritu
ay nasa kalagitnaan nila. Praise God. So mga kababayan at mga kapatid, praise God, patuloy po tayo mga kapatid, hallelujah, na maglingkod sa ating Panginoon. Patuloy nating pakinggan ang Ebanghelyo ng Panginoon. Patuloy nating isakatuparan ng kanyang mga kautusan sa pamagitan ng kanyang Ebanghelyo, mga kababayan at mga kapatid. Glory be to God. Hallelujah. Amen. Purihin ang Diyos, mga kababayan. Hallelujah. That's why, hallelujah, tayo po na, hallelujah, nananawagan sa lahat ng mga tunay na preacher ng Panginoon. Ilalim po ng apostolic faith, apostolic doctrine, apostolic one God believers. Amen. Sapagkat iyan ang tunay na nagdadala ng genuine na aral ng ating Panginoon. Apostolic one God believers. They believe in one God in three manifestations. Hallelujah. God the Father in creation, the Son of God in redemption, and the Holy Spirit in regeneration. And these three are one. They are one in nature. They are one in name. The only saving name, which is the name of our Lord Jesus Christ. At sa kanino bang iba'y walang kaligtasan sapagkat walang ibang pangalan na ibinigay sa silong ng langit na sukat nating ikaligtas ayon sa Gawa 4:12. Amen. Ang kaligtasan natin ay ating matatamo lamang sa pangalan ng ating Panginoong Jesucristo. Liban sa Kanya, wala ng pag-asa. Liban sa Kanya, wala ng kaligtasan. Liban sa Kanya, wala ng pagbabagong buhay. Hallelujah. Kaya yung pong pangalan na yan ay higit sa lalong pangalan. Amen. Sapagkat sa pangalan niya, lahat ng tuhod sa langit, sa lupa, amen, sa ilalim ng dagat ay luluhod sa pangalan ng ating Panginoong Jesucristo. Praise God. Wala nang higit pa sa Kanya, mga kapatid. Siya yung Diyos Ama. Ang pangalan ng Diyos Ama, pangalan ng anak ng Diyos, pangalan ng Espiritu Santo ay si Jesucristo. Tatlong kapahayagan sa iisang Diyos. Hindi tatlong persona. Iba po yung persona sa kapahayagan. Hindi po pwedeng maging tatlong persona. Iba yung God the Father, iba yung anak ng Diyos, iba yung Espiritu Santo. Amen. Ngunit dito ang role, ang kampanin ng Diyos. Naging Diyos Ama siya sa paglalang, na magkasala ang tao sa kanilang kasalanan, siya po ay nagkatawan tao sa pamagitan ng berbo. Nang pasimula siyang berbo, at ang berbo ay sumasa Diyos at ang berbo ay Diyos. At nagkatawan tao ang berbo. Praise God, hallelujah, para tayo kanyang iligtas sa ating kasalanan. So anak ng Diyos sa ating kaligtasan. Hallelujah, ang Espiritu Santo siya sa ating pagbabagong buhay. Ang pangalan ng Espiritu Santo, ang pangalan ng anak ng Diyos, ang pangalan ng Diyos Ama, walang iba kundi ang ating Panginoong Jesucristo. Katulad ko mga kapatid, hallelujah, amen, ito magandang analogy sa atin. Ako ay isang bishop ng MAC-LJC. Ako ay isang ama ng aking mga anak. At the same time, ako po ay husband ng aking may bahay. Ngunit isa lamang ang aking persona. At ang aking pangalan ay isa lamang. Ngunit sa aking role, sa aking gampanin ay tatlo. Amen. Hallelujah. Ganyan po mga kapatid, ang pinaka-the best na analogy sa pagka-Diyos ng ating Diyos. Diyos Ama sa paglalang, anak ng Diyos sa pagtubos, Espiritu Santo sa pagbabagong buhay. Ang tatlong ito ay isa. Hallelujah. At ang pangalan nito ay walang iba kundi ang ating Panginoong Jesucristo. Amen. Siya yung Alpha at Omega, at the beginning and the ending, the first and the last. Amen. He is from the very beginning. He is from everlasting to everlasting. Wala siyang kahalili, wala siyang kapalit. Yan ang ating Panginoong Jesucristo. 13:8 ang Hebrews, ang sabi doon, Jesus Christ is the same yesterday. Ano siya kahapon, mga kapatid? Siyang Diyos. Hallelujah. Sa Old Testament, wala pang Old Testament, siya ng Diyos. Wala pang langit at lupa, siya na yung Diyos. Sapagkat siya ang manlalalang. Hallelujah. Jesus Christ, the same yesterday, today, sa panahong ito. Hallelujah. And forever. Praise God. From here, forward mga kapatid, dadako tayo sa the end of this grace period and then the millennial kingdom. Siya pa rin ang Diyos natin doon sa millennial kingdom. After the millennial kingdom, magkakaroon ng white throne judgment. Siya yung hahatol sa lahat ng mga tao. And after the white throne judgment, magkakaroon po mga kapatid ng, hallelujah,
everlasting life. Siya pa rin ang ating Diyos. Praise God. Siyang kahapon, ngayon at magpakailanman. Sa kanyang pangalan kompleto tayo. Hindi na tayo mangangailangan ng iba pang pangalan para magligtas sa atin. Sapat na ang pangalan ng ating Panginoong Jesucristo ayon sa Colossus 2:9 hanggang 10 nakalagay, sabi ni Pablo, for in Him dwelleth all the fullness of the Godhead bodily, and ye are complete in Him, which is the head of all principality and power. Hallelujah. Maliban sa Panginoon, hallelujah, walang kaligtasan, mga kababayan at mga kapatid ko. Praise God. Hallelujah. Purihin ang Panginoon. Hallelujah. Ngayong gabi, napakabilis po ng oras, kaya samantalahin po natin hanggat may panahon, ipangaral natin ang Ebanghelyo ng ating Panginoong Jesucristo. Hallelujah. Maraming mga preacher ngayon, sila po ay kontento na. Hallelujah. Sa kanila pong, hallelujah, comfort zone. Wala na silang pakialam sa ibang mga tao. As long as sila, malaki ang kanilang ikapo, malaki ang kanilang offering, malaki ang kanilang nakinikita. Praise God. Kontento na sila. Wala na silang pakialam ba doon sa mga papahamak. Wala pang Panginoong Jesucristo. Hindi ganon, mga kapatid. As long as we can, hallelujah, we have the availability, we have the talent, we have the gift. Amen. At tayo malalakas at malulusog pa, abutin natin ang ating mga kababayan. Praise God. Hallelujah. Pangaral natin ang Ebanghelyo ng ating Panginoon. Ang sabi ni Pablo dito sa Roma Kapitulo 13, ang talata po ay pakinggan natin, mga kapatid, ang wika niya. Glory to God. At ito yamang nakikilala ang panahon na ngayoy kapanahunan ng magsigising kayo. Saan? Sa pagkakatulog. Sapagkat ngayon ay lalong malapit na sa atin ang kaligtasan kaysa nang tayo magsisampalataya ng una. Ang gabi ay tutong malalim at ang araw ay malapit na. Iwaksingan natin ang mga gawa ng kadiliman at ating sakbat ang mga sandata ng kaliwanagan. Magsilakad tayo ng mahinhina gaya ng sa araw, huwag sa katakawan at paglalasing, huwag sa kalibugan at sa kahalayan, huwag sa mga pagkakaalit at pagkakainggitan, kundi bagkus isakbat ninyo ang Panginoong Jesucristo at huwag ninyong paglaanan ang laman upang masunod ang mga kahalayan noon. Ibig sabihin dito, tamang nakilala na natin ang ating Panginoong Jesucristo, tumigil na tayo sa pagkakasala. Lubusan na natin italikdan ang pagkakasala, paggawa ng kasamaan, at huwag na natin paglalaanan ng ating laman. Ano yon? Pita ng laman, pita ng mata kapalaluan sa buhay, na hindi mula sa Diyos Ama, kundi mula sa sanlibutan. Ang sanlibutan ay lumilipas, datapot ang gumagawa ng kalooban ng ating Ama na nasa langit, ay mamamalagi magpakailan-kailanman ayon kay John sa 1 John chapter 2:15 down to 17. So much so I challenge our beloved, hallelujah, preacher in the Philippines, the true preacher. Amen, hallelujah. Tayo po, mga kapatid, ay hallelujah, magkaroon ng revival, preaching the true gospel, reaching people, hallelujah, our kawawayan. Mabag tayo sa kanila, maawa tayo sa kanila, sapagkat kakaunti na lamang po ang panahon. Glory to God. Purihin ang ating Panginoon, mga kapatid. Praise God. If you remember, mga kapatid, sa malalim na pag-aaral, ang Ebanghelyo ng Panginoon ay naipangaral na sa panahon ni Abraham. You see? Praise God. Hallelujah. Wala pang kautusan si Moses, wala pa si Moses. Nauna si Abraham kay Moses. Praise God. Hallelujah. Amen. Naipangaral na sa kanya ang Ebanghelyo. Dito po sa Galacia Kapitulo 3:8, pakinggan natin ang wika ng Biblia. Hallelujah. Ganito ang nasusulat. At sapagkat ipinakita na ng kasulatan na aariing ganap ng Diyos ang mga hintil sa pamamagitan ng pananampalataya, ay ipinangaral na ng una ang Ebanghelyo. Kanino? Kay Abraham, na sinasabi sa iyo ay pagpapalain ang lahat ng mga bansa. Kaya't ang mga sa pananampalataya ay pinagpapala kay Abraham na may pananampalataya.
So umiral na ang pananampalataya, hallelujah, praise God, sa panahon ni Abraham. Kaya siya tinawag na ama ng mga bansa. Ama siya ng maraming mga bansa, mga kapatid ko. Praise God, hallelujah. Kung kaya mong bilangin, praise God, ang buhanginan sa dagat, kung kaya mong bilangin ang bituin sa langit, magiging ganon ang kanyang mga lahi o kanyang binhi. Praise God, hallelujah. Ayon sa talata ng banal na kasulatan, mga kababayan at mga kapatid. Glory to God, hallelujah. Amen. Praise God, hallelujah. Ang sabi po sa 12 ng Genesis, sinabi nga ng Panginoon kay Abraham, umalis ka sa iyong lupain at sa iyong mga kamag-anak at sa bahay ng iyong ama na ikaw'y pasalupain, ituturo ko sa iyo. At gagawin kitang isang malaking bansa at ikaw ay aking pagpapalain at padadakilain ko ang iyong pangalan. At ikaw ay magiging isang kapalaran. At pagpapalain ko ang magpapala sa iyo at susumpahin ko ang mga susumpa sa iyo at pagpapalain sa iyo ang lahat ng, hallelujah, angkan sa lupa. Praise God. Yun po ang pangako. Amen. Ito po yung ebanghelyo na sinasabi ng Biblia. Nagsimula kay Abraham o na siyang Abraham, mga kapatid ko. Kaya yung si Abraham, siya po ay walang utos sa kanya na magbigay ng 10 bahagi. Hallelujah. Kundi udyok ng kanyang pananampalataya. Nagbigay siya ng 10 bahagi kay Melchizedek na type of Jesus Christ, mga kapatid ko. Hallelujah. Wala pang kautusan, may pananampalataya. Nauna ang pananampalataya sa kautusan. Kaya ang pagbibigay natin ngayon ng 10, mga kapatid, hindi sa kautusan na ni Moses, praise God, kundi sa kautusan ng pananampalataya kay Abraham, sapagkat siya ang unang nagbigay ng 10 bahagi sa pamagitan ng kanyang pananampalataya. Hallelujah. Siya yung ama natin sa pananampalataya, mga kapatid. Kinalugdan siya ng Diyos, tinawag siyang ama ng mga bansa, ama of the father of faith, the father of multitude, and at the same time, he became the friend of God, mga kapatid ko. At hanggang ngayon, ang lahat ng sumasambalataya sa bagong tipan, sila'y mga binhi ni Abraham at tagapagmana ayon sa pangako. Praise God. Nauna ang pangako kaysa sa kautusan. Praise God, hallelujah. Huwag niyo mami-misinterpret yan. Wala pang kautusan ni Moses. Hallelujah. Mayroon na pong pangako at sa ilalim ng pangako ang umiral ay ang pananampalataya, mga kapatid at mga magulang. Praise God, hallelujah. Ang wika ng Biblia, sapagkat kayong lahat ay mga anak ng Diyos sa pamagitan ng pananampalataya. Kanino? Kay Kristo Jesus. Sapagkat ang lahat na sa inyong binautismang kay Kristo ay ibinis si Kristo. Walang magiging Hudyo, Grego man, walang magiging Alipino o Malaya man, walang magiging lalaki o babae man, sapagkat kayong lahat ay isa kay Kristo. At kung kayo kay Kristo, kayo nga'y binhi ni Abraham. Binhi. Hallelujah. Amen. We are Abraham's seed and heirs according to the promise. Tagapagmana ayon sa pangako, mga kapatid ko. Praise God. Hallelujah. Pagpapalain tayo, amen, sapagkat ang ating ama na si Abraham pinagpala ng ating Panginoon. Higit sa lahat, magkakaroon ng buhay na walang hanggan. So much so, mga kapatid ko, ang pagbibigay ng 10 bahagi, hindi nagsimula sa kautusan ni Moses, sapagkat wala pang kautusan, wala pa si Moses, nandun na si Abraham. Amen. Pangako. Yan ang kapanahunan ng pangako. Nauna ang dispensation of promise kaysa doon sa dispensation of law. Hallelujah. And under the Moses, hallelujah, Mosaic law, mga kapatid ko. Hallelujah. Kaya ang ating pagbibigay ngayon ng 10 bahagi bilang mga Kristiyano to our faith.
Hallelujah. Under the law of faith, mga kapatid, hindi under the law of Moses. No. Sapagkat doon ay walang aariing ganap. Amen. Doon sa kautusan, hallelujah, ni Moses. Praise God. Hallelujah. Subalit, amen, sa panahon ni Abraham, naging kalugod-lugod siya sa Panginoon. Hallelujah. Kaya tayo bilang mga Kristiyano sa panahong ito, ay kailangan po tayong, hallelujah, sa ating pag-ibig sa Diyos, ay nagbibigay tayo ng ikasampung bahagi. Hindi tayo napipilitan. Hindi tayo tinatakot. Amen. Out of our abundance of, hallelujah, our lives, mga kapatid ko. Yung bukas palad, yung mula sa puso natin, praise God, hallelujah, ay nagbibigay tayo sa ating Panginoon. Ang sabi ng banal na kasulatan, magbigay ang bawat isa ayon sa ipinasya ng kanyang puso, huwag mabigat sa loob o dahil sa kinakailangan, sapagkat iniibig ng Diyos ang nagbibigay na masaya. Hallelujah. Hindi po ito ikapo, kundi ito voluntary. Hallelujah. Na offering, amen, mula sa kaibuturan ng ating puso. Praise God. Hallelujah. Kung masaya po tayong nagbibigay, mga kapatid, hallelujah, praise God, pagpapalain tayo ng ating Panginoong Jesucristo. Hallelujah. Tagal ko nang mananampalataya, mula nang ako'y matutong mag-ikasampung bahagi, ay ibinibigay ko sa ating Panginoon para ang pagpapala ng Panginoon, hallelujah, ay sumasa amin. Praise God, purihin ang kaniyang pangalan. So si Abraham po, mga kapatid, ang Ebanghelyo ay pinangaral na sa kanya. Praise God, wala pa si Moses. Amen, hallelujah. Si Abraham ay naroroon na at sa ilalim ng, hallelujah, pangako. Praise God, nagbigay si Abraham ng kanyang ikasampung bahagi kay Melchizedek, King of Salem. Amen, that is type of our Lord Jesus Christ. Every time we pay, we give our tithes under the law of faith. We are giving our tithes unto the Lord our God, which is the Lord Jesus Christ. So hanggang dito po, mga kapatid, ang ating palatuntunan. Amen. Pagkaloob natin sa mandali. Hallelujah kay Sister Feli. Lahat ng pagbati, pagpapasalamat sa lahat ng sumusubaybay. Amen sa ating Panginoon. Praise God. Hallelujah. Okay. Meron na. Sige na. Praise God. Hallelujah. Si Mama. Oo, Ano ba? Sumusubaybay. Abada. Praise the Lord. Purihin po ang ating mahal na Panginoon. Isa mapagpalang gabi po ang ating pagbati. Praise God sa lahat po ng sumusubaybay sa ating programang Ang Daan ng Kabanalan, DWBL, 1242 kHz AM band. Magandang gabi po. Praise God. Naway nasa mabuti po kayong kalagayang lahat. Kasama po ng ating mga taga-subaybay po sa ating FB live streaming and also via YouTube. Amen. Sa ating pong pagkakapatiran, magandang gabi po, Men's, Ladies, Youth and Children's Department, and to all our beloved pastor, evangelists, elders, workers, and ministers, kasama po ang kanilang pamilya at ang buong congregation. May God bless you all po. Amen. Praise God. At nawa ngayong gabi ay patuloy tayong binibless ng Panginoon sa mga salita niya na ating naririnig. Amen. And for tomorrow po, praise God, para po sa ating congregation, we will be having what you call this, Holy Communion, praise God, sa dako po ng Kapanalig, Caloocan City, morning session po. And also, we will be having foot washing, Holy Communion, and foot washing. So, we need to prepare ourselves, amen, na para tayo po yung maging karapat-dapat tumanggap, amen, praise God, ng banal na hapunan, amen. And also, praise God, hallelujah, ang ating pong mga towel and basin, magdala po tayo, palanggana, and towel po na gagamitin para po sa paghuhugas ng ating mga paa. Praise God, we will doing that para po, praise God, na bilang pagpapakumbaba kagaya ng ating mahal na Panginoong Jesus. Amen. Hindi ko po ma-elaborate ng mahaba kasi time na po. Praise God, limit na po ang time natin. Ganun pa man po,
pumunta po tayo bukas sa ating mga pananambahan para po gawin natin ang praise God. Mga bagay na ito, every year lamang po natin ginagawa. So, samantalahin natin ang pagkakataong ito. Once a year po natin ginagawa. Kaya po, praise God, mga kapatid. Amen. Magsama-sama po tayo bukas ng umaga. Loloobin ng ating mahal na Panginoon sa hapon sa Camarin, Doña Ana Camarin, Caloocan City. So yun lang po, nawa mga pastors po natin ay nasa mabuti po kayong kalagayang lahat. At matatapos na po, ito na po yung huling Saturday ng ating pagbo-broadcast sa taong 2024. Medyo kinabahan na po yung iba dyan. Ipag-pray lamang po natin na makapagpatuloy po tayo sa pangangaral ng salita ng Diyos sa Hipapawid. Although meron naman na pong tayong FB live streaming. Pero praise God, maganda rin na meron tayong praise God radio broadcast. Amen. So let us support our radio programs sa pamagitan po ng ating mga pagbibigay financial, praise God, upang maipagpatuloy po ang salita ng Panginoon sa Hipapawid. So magandang gabi po sa inyong lahat, and kay Ma'am Emma Rehada, sa dako po ng Malolos, Bulacan. Magandang gabi po, ma'am, kasi po wala kaming monitor, medyo nagka-problem yung mga monitoring po namin. So sa inyo po, magandang gabi at pagpalain kayo ng ating mahal na Panginoon. Thank you po sa inyong palaging pagsubaybay at sa lahat po ng ating mga kapatiran na sumasubaybay. Praise God sa ating FB Live and also sa ating pong radio broadcast. Magandang gabi po at may God bless us all, and bumabati po tayo ng isang maligayang 3 minutes pa. Okay? Isang maligayang bagong taon. Amen. Hallelujah. Salubungin natin ng masaya, amen, at maraming biyaya. Praise the Lord, hallelujah. Ang 2025, ang ganda po ng number niya sa yung 5 po, praise God. And mag-goodbye po tayo sa 2024, although marami tayong mga naranasan, mga circumstances, praise God. Subalit, bandang dulo niyan, tagumpay din po ang nangyari po sa ating mga buhay at sa lahat po ng ating mga kapatiran. Rinawa sa taong darating, amen, praise God, ay lalo pa natin mapasigla ang paglilingkod sa ating mahal na Panginoon, and also more souls to win, amen. Marami pang kaluluwa nawa ang ating mailapit sa paanan ng ating mahal na Panginoon. Magandang gabi po sa inyong lahat, sa buong staff po ng DWBL. Happy New Year po sa inyong lahat. Ma'am Elsa Juneda and family, magandang gabi po and Happy New Year advance. And also kay Kuya Dan, Happy New Year in advance. Praise God, hallelujah. And Brother Dondon, nandiyan ba si Brother Dondon, Kuya Dan? Brother Ray. Brother Ray, dumadami Amen, praise God. So, kukontakin na lang namin si Kuya Dan. Amen, meron kang contact sa kanya? Wala. Okay, messenger meron. Sasagot si Kuya Dan, meron po. Sister Pelly. So, praise God. Maraming salamat po sa inyong patnubay sa amin. Pagpalain kayo ng Panginoon sa buong taon 2024. Amen. Nakita namin ang inyong pag-alalay. Praise God. So, salamat sa ating mahal na Panginoon. May God bless you all. Susunod na lang po yung mga pagpapala. Amen. Praise God. So, sa inyong lahat po dyan sa staff natin, praise God, sa ating mga technician, amen, pagpalain kayo ng ating mahal na Panginoon. God bless us all, and we love you all in the Lord. Bye-bye, and let us wait the blessings of our Lord Jesus Christ. Amen. Praise God. So with that, ay balik po natin sa ating mahal na Bishop, Bernie Mendoza. Praise God. Praise God, hallelujah. Sa isang minuto, nais natin batiin ating nakasama sa Mindoro, sa Calapan, Mindoro. Amen. Salamat kay Pastor Nitz Nunez Amboy sa kanyang congregation. Nabautismo natin sila sa pangalan ng Panginoong Jesucristo. Salamat sa burden ni Pastor Ronnie Nunez, ang kanyang may bahay, si Sister Irma, ang kanilang masipag na 2 young people na anak niya. Praise God. Pagpalain kayo ng Panginoon. Of course, kay Pastor Joseph Toong. Amen. Ang ating auditor sa MAC LJC. At si Sister Lady, ang ating national
Ladies President, Ladies Auxiliary President. Hallelujah. Salamat sa ating companionship. Amen. Naging matagumpay ang ating pong, hallelujah, pagbisita doon sa Calapan City, Mindoro. Hallelujah. Hanggang dito po. God bless you all. Hallelujah. We love you, Philippines. Hallelujah. Magbalik loob tayo sa ating Panginoong Hesus Kristo. Take it away, Brother Dan. God bless you. Hallelujah. Again, Brother Don. In the raging storms of this life draw near, your faith seems far